Attorney Lenny Robredo. Okay na? Kumusta kayo? Good afternoon, everyone! Ayan, ang saya naman. Parang after Ateneo, ito na siguro yung sunod sa nag-assumption din pala tayo. Nagkaroon din tayo sa assumption na similar to this one. And then after assumption, ngayon na naman lang ulit tayo nagkita-kita. Kaya maraming salamat for coming over. Thank you very much sa Build Pilipinas for launching for spearheading this event. Sa lahat kong pumunta, maraming salamat. Sa lahat na hindi na-accommodate, pasensya na po, ang iba sa atin nasa cafeteria sa baba kasi hindi na kaya ma-accommodate. So yung mga nasa cafeteria po, hello sa inyo. May egg steam din yata doon. Pero hello po sa inyo. Masayang po ako na nagkaroon ulit ng pagkakataon at nasama-sama tayo. Kumusta naman kayo? Okay lang. How is everyone after the election? No choice! No choice but to suffer! Siguro naman wala nang umiiyak ngayon, no? Meron pa, sobra naman yun. Hindi pa din nag-move on. Alala ko tuloy, sino yung nag-attend ng Ateneo event namin? Sino?
Ayan, nandyan yung mga leaders ng Assumption event natin. Pero siguro naman after nung Ateneo event, mas masaya na tayo ngayon. Di ba? Hindi na! No! Ganyan naman. Pero, dapat positive na tayo dahil yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayong hapon ay meron tayong laban na hinaharap na siguro dati kulang yung ginawa natin para malabanan yung napakalaking problema. Pero ngayon, mas naiintindihan na natin, mas alam na natin kung anong dapat natin gawin. And when I say, ito yung laban na matagal na natin hinaharap at napakalaking factor ito kung bakit ganun yung naging resulta ng eleksyon ay dahil sa disinformation. At ang Build Pilipinas, ito yung grupo na siya yung magsispearhead ng ating laban against disinformation. Sino yung mga Build Pilipinas dito? Ayan, marami na pero lalo pang dadami after this afternoon. Pero correct me if I'm wrong, ang Build Pilipinas, kahit nung kampanya pa lang ay nandyan na. Hindi pa Build Pilipinas yung pangalan, pero kahit kampanya pa lang ay sumusubok ng labanan yung disinformation, pero alam natin napakalaking mga bato yung binabakla natin. Ngayon, mas naiintindihan na natin yung mga bato. Dati, sinasabi natin, imposibleng mawasak, pero di ba tayo, pag lumalaban tayo, walang imposible sa atin. Di ba? Walang imposible sa atin. Yun yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Kasi alam natin na pag pinagkaisahan natin, yung imposible, magiging posible. Mamaya, kasama ko dito sa stage si Board Member Jason Gonzales. Mas marami pa tayong malalaman tungkol sa Build Pilipinas saka sa fight against disinformation. Pero gusto ko lang po sa inyong sabihin na since the campaign, after the elections, yung grupo nila hindi huminto para maghanap ng naaakmang solusyon. Marami sa inyo ang hindi alam na marami sa ating mga kasama ay talagang nag-exert ng maraming effort, nagsasakripisyo ng malaki para alamin kung paano tayo lumaban ng tama. At ngayong hapon, ito yung pagkakaisa ng mga forces. Alam na natin kung paano yun gagawin. At iniimbitahan natin yung lahat sa inyo na sumama sa laban na to. Pagpasok ko pa lang sa Lasal, magpapasalamat po tayo sa Lasal Brothers. Nandiyan yung ating presidente, Brother Edmond, sa pagpapahiram sa atin ng venue. Pero pagpasok ko pa lang, yun nakita ko na yung mga nakatropa shirt. Ayan, sila palakpakan natin sila. Nandiyan yung mga nakatropa shirt. Alam nyo ba, na talagang bumalik sa aking isipan yung araw na nag-announce ako ng aking candidacy, yung October 7. Kasi nung araw na yun, ganyan na shirt din yung nakita ko na umaalalay sa amin. Ganyan na shirt din yung mga suot ng mga riders for Lenny na talagang na wala pa akong desisyon, inaaraw-araw na ako sa opisina. Sila din yata, kayo din yung among those na nagkabit ng mga pink ribbon sa labas ng opisina namin. Kaya dapat sana blue yung kulay natin, naging pink. Kaya eto na yung kulay natin ngayon, pink, dahil yun sa kanila. Hanggang ngayon, may laban, walang laban, may eleksyon, walang eleksyon, nandyan parate. Kaya maraming salamat sa inyo. Pag tinignan po natin yung age group dito sa lugar na to, talagang from the youngest to the oldest. Ewan ko lang kung sino yung youngest, baka yung inaanak ko yung youngest dito, si Coco, yung anak ni Senator Bang. Ayan, si Coco is 5, turning 6. Meron ba dito below 6 years old? Meron? Baby ko po!
Inuloko niyo naman ako. Meron talaga? O, meron nga! Ayan, may mas bata pala kay Coco. At sino yung pinakamatanda? Meron ba dito 80 years old? Meron ba po? O, meron. Ayan, ay si Sektati ba to? Ano si Sektati? Ako. Sister, how old are you, sister? 86! Sino yung older than 86? Nako, sister! Congratulations! Pero, meron pa. How old ko? 80? 89! Wow! Palakpakan po natin si Sir, 89-year-old, and then he is here. Gusto sabihin, walang edad na dinidinan. Basta para sa bayan, handang-handang lumaban. Diba? Yes! Gusto din po natin pasalamatan. Napakarami natin kailangan pasalamatan. Kanina sabi ko, Lasal Brothers. Nandito po, palakpakan natin ang ating iniidolo, Senator Risa Hontiveros. Siyempre, Senator Bam Aquino, yung ating campaign manager during the election. At siyempre, yung nilaban natin at patuloy ng ipaglalaban, Vinchel Jokno. I am sure Vinchel, kahit 89 years old, children niyo pa din. Yes! Siyempre si Senator Bam, ganun din. Pinaglaban na natin dati, ipaglalaban pa din natin ulit. Senator Kiko, hindi natin kasama ngayon kasi out of the country si Senator Kiko. Pero I am sure kung andito siya, kasama natin siya. Sa inyo pong lahat ng mga sektor na represented dito, lahat ng mga organizers ng pagtitipon natin ito. Alam ko na marami sa inyo parati nagtatanong, hindi pa ba tayo magtitipon-tipon? Ito na po yun. Pero siguro konting update, hindi din po kami nagpahinga after the elections. Hindi tayo maingay, pero hindi po tayo maingay dahil deliberate yun. Tayo po ay patuloy na umiikot sa buong Pilipinas. Patuloy pong binabalikan yung iba't ibang mga grupo natin, lalo na po yung mga volunteer groups. Yung iba po sa inyong involved sa Angat Buhay, alam yung ginagawa natin. We have encouraged all the volunteer groups during the elections na mag-convert into civil society organizations na partners na ng Angat Buhay ngayon. And we are very proud to say napakarami pong volunteer groups ang sumambala sa Angat Buhay at gumagawa ng napakaraming mga community projects ngayon. Marami po tayo mga proyekto sa education. Marami po tayong mga community learning hubs. In fact, I think this week may inaugurate ulit tayo ng bago sa Taytay. Parang nasa schedule ko yun. Bukas ay nasa Bataan ako. Sa Bataan naman, kasama po natin yung ating mga volunteer groups doon. Halos na balikan na po natin karamihan sa mga lugar na inumpisa natin. Sa Cebu, galing tayo sa Jensan, galing tayo sa Cagayan de Oro, galing tayo sa Nueva Ecija, sa Bulacan, sa Cavite, sa Iloilo, sa Bacolod, sa Capiz, nakakalimutan ko na yung mga lugar, sa Pampanga, sa Tarlac. Marami na po tayong iniikutan pero patuloy pa din tayong iikot dahil nag-uorganisa po tayo. Ayaw po natin na yung mga naumpisahan natin nung kampanya ay hanggang kampanya na lang. Ang gusto natin, may laban o wala, may kampanya o wala, magkakasama pa din tayo dahil ang nagbubuklod sa atin, yung pagmamahal natin para sa ating bayan. Napakarami po natin mga kababayan ang go na go pa din, na napaka-active ngayon sa mga community projects natin. We are very, very proud na kahit napakaliit na lang po ng Angat Buhay ngayon, mas marami pa yung mga ginagawa because of our volunteers. Kung nung pong Vice President ako, ang Angat Buhay, kami po yung gumagawa ng lahat. Ngayon, hindi na namin yung kailangan gawin,
kasi nag-i-implement ng mga proyekto natin on the ground yung atin na mga volunteers. Kaya maraming po salamat po sa mga volunteers natin all over the country for doing that. I think this month, next, sa March pa pala, pabalik din tayo sa Basilan because you're also doing projects there. Yung ating po, wherever there are volunteers, halos may proyekto po tayo doon dahil may mga implementors tayo. And yun po yung tinitingnan natin, napakahalaga na organisado tayo. Kasi yun po yung nangyari nung nakaraang eleksyon na habang nagkakampanya tayo, saka pa lang tayo nag-organize. So ngayon po, sana hindi na tayo huli sa susunod na laban dahil organisado tayo. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, kahit anuman yung ating pagpaguran, na whether angat buhay, whether political organizing, kung ano-ano pa man, kung hindi po natin masugpo ang disinformation, wala din. Kaya ang sadya po natin ngayong hapon, sabay-sabay nating lalabanan ang salot na ito. Hindi lang po ito, paminsan, pag pinag-uusapan yung disinformation, parang na-equate lang siya sa paninira sa akin o sa iba sa atin, pero ang disinformation po, ang epekto nito mas malawak pa kesa sa sarili ko, mas malawak pa po kesa sa atin lahat. Dahil ang ginawa nito, pinalitan yung ating mga paniniwala, pinalitan yung ating mga values. Kung napapansin nyo, in the last 6 years or so, marami tayong tanong sa sarili natin, bakit ba tinatanggap na natin yung mga bagay na dati naman hindi katanggap-tanggap sa atin? Diba? Natanong nyo na ba yung sarili nyo? Kung bakit ganyan? Bakit parang ngayon, inaako na lang natin yung mga bagay na dati naman hindi natin kayang akuin? Bakit ganyan na yung ating paniniwala sa maraming mga bagay? Bakit mga Pilipino naman tayo lahat nag-aaway-away na tayo? Ayaw na nating makinig sa bawat isa. Masyadong polarized na yung ating society. Kung napapansin niyo po, nung eleksyon, sinubukan natin magkaroon ng mga fact-checking. Naalala niyo yun? Marami tayo mga effort sa fact-checking, pero mukhang ang nakakabasa lang ng ating fact-checking, mga sarili din nating mga kasama. Kasi alam natin na the way social media works, algorithms, hindi natin napapasok yung dapat sanang nakikinig sa dahilan. Dahil nagkanya-kanya ng kampo, yung ating mga sinasabi, kampo lang natin yung nakakaalam, yung sinasabi nila, sila din lang, parang isang bansa, pero merong mga grupo-grupo na iba yung mga pinapaniwalaan. Yun po yung gusto nating sugpuin ngayon through our efforts sa Build Pilipinas. Hindi po natin ito kaya na tayo lang. Kailangan po yung 1,200 na nag-register ngayon, ma-multiply natin yun by 1,000-fold na lahat lumalaban sa disinformation. Dahil ito, anuman yung ating political inclinations, laban natin ito lahat. Laban po natin ito bilang isang bansa. Kaya sana after today, magkakaroon tayo mamaya, ikukwento ni BM Jason kung anong gagawin natin. Pero after today, sana po yung commitment na makukuha natin sa inyo lahat, sama-sama natin susugpuin ito. Ready na ba tayo? Yes! Mukhang ready naman. Kasi kanina, parang yung energy sa likod ay parang yung mga rally natin dati. Parang yan yata yung na-miss ko yung mga placards. Ayan eh. Ano to? Filma St. Jude College. Maraming salamat. Ayan, may nabasa po ako, volunteer student organizations. Actually, BM Jason, kailangan natin yung mga student organizations ng lahat na schools to work with us sa Build Pilipinas. Pwede pong paganoon ng konti para mabasa ko. La Liga Historia, tama ba? La Liga Historia, maraming salamat. Meron pa dun sa likod, pero ay, nababasa ko na, Lenny Forever. Maraming salamat.
Yung mga maliliit, hindi ko nababasa. Pasensya na, nahahalata tuloy yung edad ko. Ayun, napakalaki. Cycling Buddies. Tama ba? Cycling Buddies, maraming salamat. Talaga po yung mga riders natin, napakalaki yung papel na ginampanan sa ating kampanya. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayan, nandyan kayo. Magkakasama pala kayo. Maraming salamat po sa inyo. Alam ko na napakalaki ng sakripisyo ninyo na nakaraang eleksyon. At kayo halos yung nag-umpisa. Nag-umpisa ng trend. Pero hanggang pa ngayon, ito yung tanong ko sa inyo. Ayan, Diwa for Lenny, maraming salamat. Hanggang pa ngayon, pag nagkukwentuhan kayo ng mga kaibigan nyo, pareho din ba kayo namin na inaalala yung mga masasayang parte ng kampanya? Naalala nyo pa ba? Para ba sa inyo, alin yung pinaka-memorable na rally natin? Pasay! Ano yan? Pampanga daw. Ano pa? Batangas! Antipolo? Ako, Pasig? Pasay! Pasay! Ako sasabi sa mga... Ano yun? Pasay! Ano yun? Nag-declare daw ako. Makati, syempre memorable yung Makati kasi yun yung ating meeting de avance. Pero kanina may nagsabing Pampanga. Ano yung pinaka-memory nyo sa Pampanga? Marami? Marami daw pasyente sa medics. Ang naalala ko naman sa Pampanga, overflowing yung sisig. Kaya baka dahil maraming pasyente, dahil maraming sisig. Bulacan Fireworks! Ano yung memory nyo sa Pasig? Yun yung first big rally natin, di ba? Yun yung first very big rally. Doon natin unang narinig yung Rosas ni Nika Del Rosario. Doon din unang kumanta ang Ben and Ben. Ano ba yung mga memories niya sa Pasig? O sa Antipolo, ano yung memory niyo sa Antipolo? Ang lakas ng ulan. Di ba? Ang lakas ng ulan. Ano yun? Bulacan Fireworks! Bulacan! Yung Bulacan Fireworks. Yung Bulacan Fireworks. Lapit kayo dito kasi hindi ko nakikita. Ano yun? SK Paranaque? SK Paranaque for Lenny. Maraming salamat. Yung sa Cebu. Ano yung pinaka-memory niyo sa Cebu? Dalawa yun. Yung fireworks second na yun. Ayan si Tin. Nasaan si Sherwin Tin? Ayan si... Alin ka Sherwin? Naalala niyo si Sherwin sa si Tin? O sino si Sherwin sa si Tin? Cavite Rally. Kay Sherwin ako umangkas. Ayan, kay Sherwin ako umangkas. At alam niyo ba na yung motorsiklo ni Sherwin sa Katin na inangkasan ko ay dinonate na nila sa museum. Nandun na siya sa museum. At eto pa yung trivia, okay lang naman sabihin ko to, di ba? Na nung time na umangkas ako, super BBM supporter sila. Buti na lang umangkas ako at na-convert natin sila. Pero, yung na-convert natin sila, sobrang sipag nilang magkampanya. Salamat, Sherwin. Tin, salamat. Sobrang sipag nila magkampanya. Talagang naging natin sila, naging speakers sa maraming mga kampanya, sa mga companies, sa mga malalaking mga opisina. Talagang umiikot sila. Ayun. Sino pa yung may yung Ateneo, ano yun? Bumaha ng luha sa Ateneo. Ano? Ayun. Yun din. Batangas. Alam mo kung ano rin naaalala ko sa Batangas Rally?
campaign, kahit hindi tayo nagwagi, binabalikan natin yung lahat na memories ng kampanya with so much fondness. Diba? With so much fondness, dahil alam natin na the campaign brought out the best in us. The best in the Filipinos. Ayan, nakita ko si Ana. Si Jackie ba yung katabi ko? Ayan si Ana saka si Jackie. Lagi ko ito nakikita sa backstage ng mga rallies. Ayan. Kaya pag nakikita ko sila, parang yung attendance yata ng dalawang ito sa lahat na rallies, complete attendance. Diba? Ayan. Si Ana, si Jackie Aquina, saka si Ana Ilagyan. Ayan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na the campaign brought out the best in the Filipino. Doon natin nakita kung gaano kababait ang mga Pilipino. Doon natin nakita kung gaano matulungin ang mga Pilipino. Doon nyo nakita na kampanya ito, pero hindi kandidato yung gumagastos ka grabe. Pero yung ordinaryong Pilipino, di ba? Hindi na yung mayayaman lang. Yung ordinaryong Pilipino pinipiga ang sarili para makatulong sa kampanya. Gusto sabihin, hindi tayo ganun kahirap para walang makontribute kasi pinakita natin yun during the campaign. Na ang iba gumagawa ng mga campaign paraphernalia para lang may maiambag. Yun yung kampanya ay I'm sure si Senator Bang will agree with me kasi si Senator Bang na din yung campaign manager natin ng 2016 elections. Ibang-iba yung 2016 elections sa 2022 elections. Kasi yung 2016 elections, talagang kami yung magpupukahog, magpapagawa ng tarps, magpapagawa ng mga shirts, magpapagawa ng campaign merchandise. Pag may rally, talagang tayo yung namumroblema sa lahat na rally. Pero ito, all we had to do was show up dahil nandiyan kayo lahat. Pinapaalala ko sa inyo dahil kaya natin, di ba? Kaya natin. Ano pala siya? Invitation for a speaking engagement. Mamaya mag-usap tayo. Mamaya mag-usap tayo. Pero balikan ko lang, kaya ko sa inyo pinapaalala yung lahat na naramdaman nyo during the campaign. Kasi di ba kahit pagod na pagod kayo, kahit nagagastusan kayo, kahit ilang oras kayong nakatayo, naiinitan, walang kain, masaya pa din kayo. Masaya kayo dahil nakakapag-ambag kayo para sa bayan. Masaya kayo kasi alam nyo na ang pinaglalaban natin yung ating minamahal na Pilipinas. Sana ngayon, ganun pa din yung maramdaman. Sana ngayon, maramdaman pa din natin, kahit wala tayong kaaway ngayon, maramdaman pa din natin na gusto niyo talaga makipag-away, no? Yes! Woo! Huwag na muna, chill na muna tayo. Pero diba, yung kaaway natin, yung disinformation, yung kaaway natin, yung mga evil forces na nag-wedge ng divide between the Filipinos, yun yung labanan natin ngayon. Sana yung kasiyahan na naramdaman natin sa pagsasakripisyo, maramdaman pa din natin habang pinaglalaban natin yung ating dignidad at demokrasya bilang isang bayan. Kaya, hindi ko napagkakahabain yung aking mensahe kasi meron pa tayong question and answer portion. Pero, ang aking... Parang naririnig ko din yun, nung kampanya. Pero yung sa akin lang po, yun yung aming hinihiling sa inyo. Na sana kung ano yung bugso ng damdamin na naramdaman nyo during the campaign, ganun pa din sana sa mga darating na panahon. Ito? Dancers for Lenny, maraming salamat. STEM 11-1 for Lenny. Maraming salamat. Young Movement, maraming
Hindi ko lang babasa yung nasa taas. Nababasa ko lang liwanag ng bukas. Kay Lenny, may liwanag ang bukas. Hindi lang sa akin, sa atin lahat. Firma St. Jude College of Manila and Quezon City. So maraming salamat. Sa punto kong ito, gusto ko nang tawagan si Board Member Jason Gonzalez. Yung namumuna ng Build Pilipinas para umpisahan na po natin yung question and answer portion. Pero maraming salamat.